The Lord be with you. And with your spirit. Reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. When the days were completed for their purification according to the law of Moses, Mary and Joseph took Jesus up to Jerusalem to present him to the Lord, just as it is written in the law of the Lord. Every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord, and to offer the sacrifice of a pair of turtle doves or 2 young pigeons, in accordance with the dictate in the law of the Lord. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Christ of the Lord. He came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, he took him into his arms and blessed God, saying, "Now, Master, you may let your servant go in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you prepared in the sight of all the peoples, a light for revelation to the Gentiles, and glory to your people Israel." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ngayon po ay piyesta ng Candelaria. Candelaria. Hindi po candelabra. Ano po? Magkaiba po yun. Ano po? Ang candelabra ay lalagyan ng kandila. Ang Candelaria ay liwanag ng kandila. Ano po? Yung tabi po ng seminaryo ay piyesta ngayon. Kagabi pa maingay. Ano po? Kagabi pa maingay. Ha? Sana masaya talaga. Hindi po ba, no? What can we learn from this celebration? First, if you listen carefully, Jesus allowed himself to be subject to the law. The Lord presented himself to the Lord. Can you imagine? You are God and you allow him yourself to be presented to God. Medyo ironic yun. Ano po? But it reminds us how humble God is. He allowed himself to be subject under the law. The celebration happens 40 days after Christmas. 40 days after Christmas. Talagang February 3 yan. Hindi yan tinataon na linggo. Basta February 3, piyesta ng Candelaria. Anong meron? Anong meron? Yung matatanda noon, ang kanilang katuruan ay, bago mo ipasyal ang bata, dapat ay dumadaan muna sa simbahan. That's why within 40 days, the child should be baptized. Yung tinatanong, kailan po ba dapat binyagan ng bata? Within 40 days. Within 40 days. You present the child before God in the temple. 40 days.
Kaya sabi ng matatanda, huwag niyong dadalhin niya kung saan, kung hindi yan, nabibinyagan. Ni hindi nila binabiyahe. Di po ba, ano? Ngayon, nag-mall na. Nag-mall ng bata. Ha? Yung pong lumaki sa mga panahon ng andador. Alam niyo pa ba yung andador? Ha? Alam nga naman ako lang kaedad ko dito. Ha? Iba yung walker. Walang walker noon. Andador ang tawag. Yun yung ratan na bilog na may telang nakabahag dyan. Ilalagay doon ang bata. Di po ba? At yun ang doon magpa-practice ang bata. Tig, di ba? Para maglakad. Pag hindi pa nakakalakad, dapat hindi pa nakakalabas ng bahay. Ay ngayon, wala. Naka-stroller. Di po ba, ano? Naka-stroller. Hindi pa dapat lumalabas ng bahay. May stroller naman. Kaya lang, pag nakakita ka ng stroller ngayon, hindi mo alam kung bata ang laman. O, di ba? Natawa kayo. Totoo eh. Dati, pag may stroller, ready na ako, i-bless yung noo. Ay, ngayon hindi. Mga aso, di po ba? Ang mahal ng stroller, di po ba? Magandang pagtuunan ng pansin yan. What are our priorities? Hindi kulang ang pera, mali ang ginagastos. Inuulit ko, hindi kulang ang pera, mali ang ginagastusan. Di po ba, ano? Magandang pagtuunan ng pansin yun. Anong imbitasyon ng pagdiriwang? The children be made present. Ibig sabihin, itinatalaga sa Diyos, yan ay batas. Batas yan. Hindi yan isang tradisyon. The children be made present. And second, the children be a present. Tinatalaga at harinawa, ikaw ay maging biyaya. Be a present. Naway ikaw ay maging biyaya. Hindi yung kung kailan problema ka na, saka ka dadalhin sa simbahan. Hanggat maayos, hanggat nagsisimula pa, ibigay mo na sa Diyos upang sa simula pa lamang ay ginagabayan na ng Diyos. Ang hirap doon, yung binibigay natin sa simbahan, sorry for the words, yung iba latak. Latak. Father, i-convince mo naman itong anak ko magpari. Walang trabaho. Ha? Anong gagawin niya sa simbahan? Pagulong-gulong? Father, pagpariin mo naman ito, lasinggo. Oh, ano na lang mangyayari? Kada misa, ubos ang alak. Di po ba? Ano? Puno ang chalice. Di ba? Pero pag mayroon kang natipuhan, uy, anak po niyo yan? Opo, pagpariin niyo. Ano sasabihin ng nanay? Wag, Father, sayang. Oh. Bakit po sayang? Pogi eh. Yun ang problema natin. Ang binibigay nyo, pangit. Di po ba? Ano? Bakit? Pangit ba kami? Na marami sa inyo, pag magsisimba, doon sa pinto, sisilipin muna ako siya. Ay, maitim. Namimili tayo. Anong klaseng simbahan meron tayo kung ang ating mga hinahandog ay latak? Di po ba?
Gusto nyo bang asawa nyo latak? Meron bang namimiling latak ang asawa? Wala naman. Maliban lang siguro doon sa talagang gustong-gusto lang nila at naiwanan na sila sa biyahe. Magnunubi na kay St. Jude. Hindi naman nagdadasal. Tingin lang ng tingin. Diba? Tapos pag may ngumiti, sasabihin ng kasama, pwede na yan, pwede na yan. Nang pinakasalan mo, nabugbog ka. Pwede na yan. We have failed to understand that in the very beginning of our lives, we are invited to present ourselves so that we can be a present not only to God, but to the people around us. Second, God, in the first reading, made Himself present in the temple. Ano sabi? You can find God in all things. But the first reading reminds us that God decided to be found in the temple. God decided to be found in the temple. Third, the second reading reminds us of what? That we are holy because God embraces our humanity. Kaya mali yung mga sagot. Kapag nagkamali, sorry, tao lang. Parang excuse yung pagiging tao sa pagkakamali. Hindi. Niyapos ng Diyos ang ating sangkatauhan upang ipaalala sa atin ang pagiging tao ay banal. Don't forget that. Ikaw ay banal. Nagkakasala, pero wag mong kakalimutan, ikaw ay banal. Kaya pag may nangungumpisal, tinatama ko, bless me, Father, for I have sinned. Ano pong kasalanan nyo? Ako po'y sinungaling. Teka muna, ngayon ba magsasabi ka ba na totoo? Opo, Father. Palagi ka ba nagsisinungaling? Hindi po, Father. So ano yon? Ikaw ba'y sinungaling o nakapagsinungaling? Magkaiba yon. Magkaiba yung ikaw ay sinungaling sa nakapagsinungaling. You must separate the person from the sin. Separate the sin from the person. Hindi porke nakapagsinungaling, sinungaling na. Father, ako po ay babaero. Magkaiba yung babaero sa babae. Di po ba, ano? Sapagkat pag iyan ang iyong pagkatao, hindi mo na yan mababago. You have to understand, brothers and sisters, that today's celebration reminds us that we are holy. We are holy. Ano po? Ano palagi kong biro dyan? Hindi lahat na nagkamali, nagkasala, pero lahat na nagkasala, nagkamali. Naintindihan po ninyo? Hindi lahat na nagkamali, nagkasala. Pero lahat na nagkasala, nagkamali. Pag nagkamali, itama. Pag nagkasala, ihingi ng tawad. Ano pong halimbawa, Father? Ang paborito kong halimbawa, yung mga taong nagkakape, kumukuha ng 3-in-1, daldal ng daldal, pupunta sa dispenser, nilagyan ng tubig, nang hinalo ang kape, hindi matunaw. Dahil, instead na mainit, malamig ang nailagay. May tawag doon. Hindi yung kasalanan. May tawag doon. Ang tawag doon ay nagkamali. Nagkamali. Yung nagsabing tanga, ang tawag sa inyo ay nagkasala. Bakit? Mabilis kayong maghusga.
At least alam ninyo. Ano po? Merong kumpisal sa Greenbelt, 8 to 6. Pumila kayo. Ano po? Inuulit ko. God decided to be found in the temple. So if you seek God in the temple. Second, do not forget that you are holy. Your sin does not make you an evil person. Pag nagkamali, itama. Pag nagkasala, hingi ng tawad. Ikatlo, do not forget that in the very beginning, we are invited to be present so that we can be a present. Amen. Ano po ang gagawin sa kandila? Pag mayroong may sakit, sindihan. Kung mayroong calamities, bagyo, lindol, sindihan. Ano po? Kung merong hinihingi sa Diyos, sindihan. Ano po? Hindi yan tinatago. Yung iba ginagawang remembrance. Ano ka? Ano po? Sinisindihan yan. Ano po? Going back to what I've said, by the way, tomorrow is the feast day of Saint Blaise. Yung kandila na mahaba ni Blines ngayon, gagamitin bukas for the blessing of the throat. Yung mga may sakit sa lalamunan, magpa-bless kayo bukas. Ano po? Sakit sa lalamunan, thyroid, ano pa? Ha? Basta sakit sa lalamunan, ha? Hindi kasama ang sintonado. Ano po? Kay Saint Cecilia po yun. Ano po? Sakit sa lalamunan. Through the intercession of Saint Blaise, may God heals you from all sickness of the throat and other infirmities. Let us all rise. Again, brothers and sisters, we are reminded today to be present and to be a presence. Present and to be a present. The Lord be with you. And with your And spirit. may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.